Hi guys, good morning sa lahat at syempre magandang araw o magandang gabi sa inyo dyan sa kakapanood ng aking video na to. And syempre guys, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga bang mga teams ang talaga namang mangunguna pagdating sa quarterfinals. Well, prediction lamang ang ating ibibigay. At hindi talaga ito yung syempre magiging result. Kumbaga ay titingnan na natin kung ano nga ba talaga ang malakas na team na posibleng makapasok nga sa semifinals dahil sa paghaharap nila sa quarterfinals. And then syempre before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe and pahit yung notification bell for more valuable updates. Maraming salamat sa support niyo guys. Syempre nagbabalik tayo ngayon sa Bekla Volleyball TV. Well, pasok nga sa top 8 ay ang Sauce Coffee, Creamline, PLDT, Farm Fresh, Akari, Signal Super Spikers, Capital One at Petrogas at eliminated po ang Cherry Tigo, Chocomucho, NXLed at Galleries. Oh my god, napakalaking sayang syempre nung mga natanggal, and then wala tayong magagawa dahil yan talaga ang flow ng laro, diba? At least ginawa naman nila yung best nila, medyo kinulang lang at medyo may malalakas talaga ngayong team at syempre malalakas talaga ang import na nakuha na malaki ang naitulong para makapasok ng quarterfinals. And then guys, syempre tiyak na magandang labanan ang magaganap, kaya nakapost na po ako ng schedule ng game nila. Tignan nyo na lamang po sa aking bagong upload, diba guys? Dahil sa pagbabalik natin, kailangan natin magtrabaho, gano'n. And then syempre dito sa quarterfinals battle, magkakatapat nga ng PLDT ay ang Capital One Solar Spikers. Medyo magandang laban to, and oo, masasabi nga natin na talaga namang malakas ngayon ang PLDT, no doubt. Malakas sila sa opensa, blockings at depensa. Halos lahat ng posisyon ay kaya sila yung kumbaga malakas yung ano nila, yung laban nila. Sa blocking, sa opensa, talagang PLDT malakas, ngunit alam naman nating lahat na palaban din ang Capital One ngayon, kaya hindi dapat sila magpakampante. Ganun pa man, kung prediction ang ating ibibigay, possible PLDT ang manalo sa Capital One. Ganun pa, mabilog pa rin ang bola, nasa kanila yon. Pero PLDT for me ay talagang kahit All Filipino Conference, talagang malakas na talaga sila dahil nga sa mga recruit, syempre mga veterans player naglalaro at talagang magaling sila sa lahat ng posisyon. Kat Arado, depensa, blockings, Maji Baron, Palomata, Mika Reyes, diba? Tapos Davison pa, isa sa mga top scorer. Tapos yung import pa, diba? Sobrang lakas talaga nito. Tapos may KKD pa. And then dito naman sa Capital One, medyo kulang sa blockings. Kung ikukumpara natin sa PLDT, posible matalo sila sa blockings. Pero sa opensa, kaya naman makasabay dahil may Belen at malakas ang import ng Capital One. Yan ang prediction natin. By the way, PLDT sa unang paghaharap versus Capital One. And then, dito naman sa Creamline versus Akari Chargers. For me, prediction to ha. Creamline mananalo. Ganun pa man, bilog pa rin ang bola, diba? Based sa performance nila at nung nag-change sila ng first six, kasi no doubt si Alyssa Valdez wala na dapat patunayan, pero nung pinasok si Tots Carlos parang nag-iba yung laro nila, diba? Bilang first six, sasamahan pa ni MG nung import nila. Doon pa man, andyan pa rin si Alyssa bilang pwedeng isab kung sakali man na walang laro yung isa sa kanila, diba? Andyan siya, diba? Clutch queen. Yun guys, sa mga players, pareho mga veterans players, wala tayong masabi. Kayang labanan ng Akari ang Creamline, kayang pahirapan. Sa import kaya, kasi pareho magaling yung import. Yung pagbabasya lang natin yung performance
ng mga nakaraang laban nila, mukhang Creamline yung mananalo, di ba? And then yung strategy ni Coach Meneses. Well, marami naman na inis kasi pinalitan si Alaysa bilang first six. Ganun pa man, andyan pa rin siya and pinapasok pa rin siya kahit papano. And then maganda kasi talaga yung nilalaro ni Tots Carlos, MG. Yung first six ngayon talagang very effective. Kaya para sa team naman yun, di ba? Dapat silang bumawi at i-depend yung title. O overall sa laban ng quarterfinals, Creamline versus Akari, Creamline yung nakikita ko possible na manalo. Dito naman sa Farm Fresh versus Petrogas, mukhang alangan yung Petrogas. Malakas ngayon ang Farm Fresh, yung dating kinakatakutan din ng lahat yung Petrogas. Kahit andyan si MJ Phillips, si Brockman Siegel at import nila si Van der Wide na malakas talaga. Medyo bumaba yung laro nila, may Mayla Pablo pa yun, ha. Siguro yung mga import ng ibang team, yun yung talagang malalakas, kaya ganon. Pero overall, local players ng Petrogas malakas. Pero yung Farm Fresh ngayon, yung mga nadagdag, Hardy, Molina, yung mga middle blockers nila at yung import nila Unstoppable, yun yung malaki ang chance na mananalo yung Farm Fresh Foxes laban sa Petrogas. Ganun pa man, bilog pa rin ang bola at antayin na lang natin ang kanilang magiging performance. Siguro mahihirapan yung Farm Fresh na makuha kasi hindi naman yun ibibigay basta-basta ng Petrogas Angels yung panalo ng Farm Fresh, diba? Kaya yun guys, possible overall Farm Fresh mananalo kontra sa Petrogas Angels. And then ako naman tayo dito sa Sauce Coffee versus Signal Super Spikers. Well, no doubt Sauce Coffee kasi OMG, kitang-kita naman natin ngayon na talagang napakalakas nila. Samahan pa ng kanilang import, unstoppable talaga ang kanilang import. Ngunit kahit pa paano may laban ang Signal at kaya rin na makipagsabayan. Ganun pa man, kung pag-uusapan natin ang performance nila yung nakaraang mga games, Sauce Coffee ang mananalo based sa prediction natin dito sa two teams na maghaharap. Bali yung Signal SG Spikers, yung import nila, malaking tulong ngayon nung pinalitan. Talagang nanggagawa, malakas pumalo, may diskarte. Kumpara dun sa unang import nila, but sana binigyan ng chance. Pero by the way, pass is pass, diba? Sauce Coffee, grabe. Settings, blockings, opensa. Talaga namang unstoppable sila ngayon. Possible makapunta ng finals pa rin ito at malagpasan ang semifinals. Kaya naman syempre masasabi nga natin talaga namang nag-improve lahat ng teams. By the way, ito i-finalize natin yung mga possible manalo. PLDT versus Capital One, PLDT. Creamline versus Akari Chargers, Creamline. Farm Fresh versus Petrogas, Farm Fresh. Sauce Coffee versus Signal, Sauce Coffee. And syempre, disclaimer lamang, prediction lamang ito, hindi ito hula kung ano talaga o yung mga mangyayari talaga, diba? Kasi bilog naman ang bola at malalakas naman halos lahat ng nakapasok ng quarterfinals. Talagang may mas umangat lang ngayon based sa mga laro nila nung Prelim 1 at Prelim 2, diba? And then, nakita ko rin na talaga namang lumakas ngayon ang Capital One, ang Farm Fresh at Sauce Coffee. Yun yung hindi natin in-expect na dating nasa lower rank ngayon, nakikipagsabayan na sa malalakas na team dati. And then yung expected natin na Creamline ay medyo na uungusan na o nalalampasan ng ibang team. Ganun pa man ay syempre bilog ang bola and lahat naman gusto manalo, diba? And
panahon lang yan. Ngayon, malakas ang PLDT talaga. Sus Coffee, Farm Fresh. Oh, yung Creamline, possible pa lumakas. Dahil, no doubt, Champion Kings naman. And Petrogas. And then guys, nandiyan muna ang ating update. Maraming salamat sa support.